Ang problema, ang tao, pag pinagkumpara mo yung dalawa, mukhang ang magiging desisyon, mas papabor kay Inday Sara. Bakit kanyo? Unang-una, malaki na ang karanasan sa pamamahala, pamumuno ng Inday Sara bilang alkalde. Talaga nakita mo naman bilang alkalde ng Davao City, na-duplicate niya, talampasan niya pa nga yung accomplishments ng tatay niya. Talaga masyadong stricto, napatupad talaga ang bata. Pero doon sa Naga, bilang alkalde, ilang taon naman siyang alkalde? Magdadalawang taon na. Ako po'y taga ron eh. So nung huling bisita ko ron, na-shock ako. Kasi yung pong plaza ng Naga City, ako punong-puno ng mga, nasira na yung ganda ng plaza. Tapos yung kalsada, main road, ubod ng dami, mga vendor, madumi, ang Naga, makalat, ang Naga, basura dito, basura doon. Jesus Maria Joseph Caco, paano ba ito? Kaibigan natin itong personal, si BP Lenny, dahil sa kanyang kabiyak. Pero paano ka namang matutuwa sa kanyang pamamahala? So ikukumpara mo siya ngayon kay Inday. Palagi na ako nagpupunta sa Davao, kitang-kita mo ang diferensya. Talagang wala eh. Iba, walang political will. Kasi kung may political will yan, dapat malinis na yung buong kalsada ng yung main street dyan sa Naga. At saka sa plaza, napakaganda na sana. Hindi, talagang it's so chaotic, it's so crowded, it's so dirty. Kaya ang impeachment, kaya yan ang paulit-ulit nating sinasabi. It's a legal process, but more on political process. Partisan yan. Talagang maglilinyahan yan. Kung ikaw ay kakampi ng administrasyon o hindi ka kakampi. Bihirang-bihira ng isang senador boboto batay sa ebidensya. Kasi kung batay sa ebidensya, absuelto na lahat yan. Absuelto. Kasi lahat ng mga demanda kay BP Sara ay wala talagang batayang legal. Confidential fund. Hindi pa nga pinal. Meron pang remedyo. Kung tama ang desisyon ng COA, may yung kanyang notice of disallowance na ginawa niya, di umanong pinal. Pinal sa kanila. Pero sa batas, hindi pa. So, premature. Ito naman sa grave threats, wala rin yun. Dahil grave threats from the dead. Galing sa patay. Yung pagbabanta. Yan namang sinasabing sedition, pupugutan ng ulo, sa isip lang yun. Sa isip lang yun. Hanggat hindi ka gumagawa ng mga hakbangin tungo sa pagsasagawa mo ng krimen na nasa isip mo, hindi yung krimen yun. O madalit sabi, kung talagang susundin mo yung ebidensya, dapat hindi na nga na baka pasa sa Committee on Justice. Kung susundin mo, hindi na dapat yan, kung may pasabot sa Committee on Justice, dapat yan, pagdating sa plenary, matatalo yan. Ha? Pero, hindi ho yan ang nangyari. Kita nyo, hanggang ngayon sa Committee on Justice, sige pa rin ang paninirang ginagawa nila. Sige, supina left and right dito. Tumatawag yung mga resource persons na irregular. Oh. Kaya, di ba sabi natin, tuloy-tuloy, moro-moro lang yan. Di nangyari na nga. Oh. Ngayon, wala pa silang recommendation sa plenary. Pag yan ay darating yan, magbobotohan at magbobotohan yan. Mananalo at mananalo dyan yung required one-third vote. Hindi yung 250 noon. Dahil marami na nagbaliktaran. O, pagdating sa Senado, maglilinya-linya na yan. Kung ikaw ay kontra o hindi ka kontra. Hindi o, ebidensya maniwala. Anong ebidensya? Wala nang ebidensya eh. So, ano magiging batayan mo na kung anong ebidensya doon? Hindi ko totoo yan. O na. Doon naman sa pangalawa sinasabi niya, sabi niya, hindi magtatagumpay yan ako. Alam po ninyo. Ito si Senador.
Kasama yan doon sa coup nung mga panahon. Laban kay Marcos Sr. Yung mga nangyayari ngayon, yun din ang nangyayari noon. Oh, sige, paano mo sasabihin hindi magtatagumpay kung totoo nga yung mga balita mo na mga may nanghihikayat diyan, na sandatahang lakas. Ganun din ang ginawa niya noon di ba? Nagtagumpay nga kayo Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang team song mo kasama ka ni Ivy. At meron pa, di ba yung kahapon? Ayan ka na naman, hindi ka na natuto. Yan. Yan ang aking reaction doon. Di na natuto. Ayan. Ito ang iba pang issue, Attorney Sal. Ayon sa Okta Research Survey na isinagawa noong March 19 to 25 na ngayon taon, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte laban kay Naga City Mayor Leni Robredo sa isang head-to-head presidential scenario na may 46% kumpara sa 35%. Gayunman, napansin na lumiit na lamang daw yung lamang ni VP Sara compared sa mga nakaraang survey na nagpapakitang mas nagiging dikit yung laban. Meron ding 19% ng mga botante ang nananatiling undecided na maaaring magbago pa yung resulta. Ipinakita rin ng survey na malakas si VP Sara sa Mindanao na may 88% at sa Visayas na may 53%, habang si Robredo naman ay dominante sa NCR na may 52% at Balance Luzon na 47%. Naunguna rin si Vice President Sara sa iba't ibang socio-economic classes, lalo na sa Class E. Ayon sa Okta, nananatiling bukas ang laban dahil sa malaking bilang ng undecided voters at posibleng pagbabago sa kampanya, alyansa at pambansang sitwasyon. Ano po ang masasabi ninyo dito, Attorney Sal? Well, given the fact na si Naga City Mayor Leni Robredo ay nagpahayag na hindi na siya tatakbo sa national post sa 2028. Maaaring, gaya ng sinabi ko, di ba? Mm. Yung aking, ano ba Carlo, yung aking salitang yon sa interview ko sa isang istasyon. Nung huli kong makita last week, nagkaroon ng 1.1 million views. Kung sinabi ko, hindi natatakbo yan. Ayaw niya na masaktan ulit. Natalo na siya At saka alam niyang malakas si Inday Sara at mananalo. Pero, dahil dyan sa survey na yan, baka mahikayat. Uy, pwede pala. Kasi, ang layo ni Inday Sara, 20%. 20% Di ba? Siya 45. Di ba? 45 ba? Ilan ulit? Ilan ang Sige. kanyang ano? Ha? Ano dito, Attorney Sal? 46 si VP Sara Oh, tapos oh, siya 35%. 46, 35. Mm. O di ilan yon? 19%? Ang layo? 19 ba? O 20? Parang, mga more or less, Attorney Sal. Pagkatapos, ang undecided, ganun din 11, bilang. So, madalit sabi, 19. pwedeng pag nag-decide yung 19%, pabor kay Inday, di si Inday na. Pero pag nag-pabor naman kay Lenny, di si Lenny na. Pero ang problema, ganito. Habang totoo na nagpahayag na ng hindi pagtakbo, at sabi niya magko-concentrate na lang siya sa Naga bilang alkalde. Pero yung mga ganitong survey, pag ito nadagdagan pa ng validation ng ibang credible survey outfits like SWS, ng PALS, kung para-pareho sila, talagang mahihikayat ito si Lenin tumakbo. Pero ang problema, ang tao, pag pinagkumpara mo yung dalawa, mukhang ang magiging desisyon, mas papabor kay Inday Sara. Bakit kanyo? Unang-una, malaki na ang karanasan sa pamamahala, pamumuno ng Inday Sara bilang alkalde. Talaga nakita mo naman bilang alkalde ng Davao City, na-duplicate niya, talampasan niya pa nga yung accomplishments ng tatay niya. Masyadong stricto, napatupad talaga ang batas. Pero doon sa Naga, bilang alkalde,
Ilang taon naman siyang alkalde? Magdadalawang taon na. Ako po'y taga roon eh. So nung huling bisita ko roon, na-shock ako. Kasi yung pong plaza ng Naga City, punong-puno na nasira na yung ganda ng plaza. Tapos yung kalsada, main road, ubod ng dami, mga vendor, madumi, ang Naga, makalat, ang Naga, basura dito, basura doon. Jesus Maria Joseph Capo, paano ba ito? Kaibigan natin itong personal, si BP Lenny, dahil sa kanyang kabiyak. Pero paano ka namang matutuwa sa kanyang pamamahala? So ikukumpara mo siya ngayon kay Inday. Palagi na ako nagpupunta sa Davao, kitang-kita mo ang diferensya. Talagang wala eh. Iba, walang political will. Kasi kung may political will yan, dapat malinis na yung buong kalsada ng yung main street dyan sa Naga. At saka sa plaza, napakaganda na sana. Hindi, talagang it's so chaotic, it's so crowded, it's so dirty. So doon lang magkakaproblema ka na eh. Makikita mo na yung diferensya. Pangalawa, pareho sila naging cabinet member. Ito si Inday Sara, matagumpay na naging Secretary of Education. Talagang pinatupad niya. O ito naman si BP Lenny, nung kasama namin sa kabinete, hindi po ba, nandun siya sa loob pero binibira niya administrasyon kaya natanggal siya. Tapos kinuha na naman siya uli, bulilyaso na naman. Kaya makikita niyo talagang malayo. Kaya yung mga 19% na undecided, pag yan sinuri nila, pinag-aralan nila, wala, pupunta yan kay Inday Sara. Kaya ako naman, kasi ang dami nagtatanong, bakit po ba sa Metro Manila natatalo si BP Sara sa rating? 88%, pagkatapos si Lenny, 3% lang yata. Talaga namang overwhelming. Sa Visayas, ganun din. Pero sa Metro Manila, tinatalo siya. Bakit? May nagsabi ko sa akin. Sabi nga, sa totoo lang ako kay Inday Sara. Kaya lang, sabi niya, may mga nagsasalita dyan na kampi ni Inday Sara na sa kanilang pamamaraan ng pagbatikos, ng pagdepensa kay Inday Sara, nata-turn off ako. Marami yung gano'n na bakit naman? Kasi sa halip na makakuha ng suporta, mai-alienate nila dahil sa pamamaraan nila, mura dito, mura doon, personal lang atake, and so forth and so on. O kaya siguro, sabi ko, dapat makita rin ng mga nagtatanggol mga kakampi ni Inday Sara na kailangan inclusive tayo. Huwag kayong exclusive. Kayo'y mamingwit ng parang mangingisda dyan sa dagat nang makukuha nyo para dumami ang kakampi. Palaging mahinahon lang po ang pagtatalakay ng mga issue. Marami silang kinakabwisitan eh. Ubod daw nangyayabang. Kung ano ng mga salita, puro lang naman daw mura. Wala raw paliwanag na matino, na dahan-dahan, na sinusuri. Kaya daw, yung mga gusto, kakampi kami, pero ayaw na namin tuloy. Mga ganun ba? Ganun mga estilo. Sa akin naman, on both sides, yung mga inireklamo, dapat baguhin siguro niya yung estilo nyo. Kayo naman mga nagreklamo, you have to go beyond also your bias. Kung nabubwisit kayo doon sa nagtatanggol, huwag nyo na, huwag nyo na intindi, just ignore, huwag na lang kayo makinig. Pero manatili kayo doon sa paniniwala nyo na si Inday Sara ang magandang choice bilang presidente. Ganun dapat. Pero sa tingin ko, malayo pa eleksyon eh. 2 taon pa, marami pang mangyayari. Baka yung rating na 20% o 19% ang layo baka umakyat pa na umakyat yan. Kasi alam niyo mga Pilipino, habang inaapi nyo ang isang Pilipino, yung kapwa niya Pilipino na mas marami ang bilang, kinakampihan yung inaapi. Right now, talagang aping-api ito si Inday Sara.
aping-api si Presidente Duterte. Kaya naroon ng simpatiya. Sa tingin ko lalong tataas yan. Pag dinudurog nyo ang mag-amang Duterte, lalong aakyat ang kanilang suporta at simpatiya. O kaya, pero kung gusto niya naman na talagang mapadali at matuloy na ang inyong pagbagsak, di ituloy niyo yung ginagawa ninyo.